Magandang araw, grade 8 masigla. Magandang araw po, Ginoong Kuntapay. Bago tayo magsimula sa ating talakayin, magtatawag muna ako ng isang estudyante upang simulan ang ating prayer. JC, maaari ka bang magdasal sa harapan? Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, and forgive us our trespasses, and bring us not into temptation, but deliver us from evil. Bago tayo magsimula, nasaan ang ating sekretarya? Justin, may lumiban ba sa ating klase? Wala po, sir. Magaling! Ako'y nagagalak dahil walang lumiban sa ating klase. Bago tayo formal na dumako sa ating talakayin, may nakakaalala ba kung ano ang tinalakay natin kahapon? Rosalie? Sistema ng pagsusulat po. Tama. Ano nga ba ang sistema ng pagsusulat? Dito po nakapaloob yung mga ginamit ng mga scribes, yung symbols and titik only. Magaling, mukhang may natutunan nga kayo sa ating tinalakay kahapon. Ngayon naman, tayo ay dumako sa aktibidad na aking ibibigay sa inyo. Magbibigay ako ng maikling aktibidad na pinamagatan kong 4 picks, 1 word. Magbibigay ako ng letra na inyo makikita sa aking PPT. Maaari nyo bang basahin ang panuto? Tukuyin ang bawat apat na letra kung ano ang kahulugan nito. Suriing mabuti at ilagay sa ikaapat na papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang sagutan ang maikling aktibidad na ito. Handa na ba kayo? Opo! Maaari na kayo magsimula. Tapos na ba kayo? Opo! Pakipasa na dito sa harap ang papel. Ngayon na, okay class, may mga ideya na ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Opo. Opo! Ano nga ba ito? Maaari niyong basahin ang nasa pisara. Isang daang taong digmaan. Tama. Ngayon, ang 100 taong digmaan. Sa tingin niyo class, bakit nagsimula ang 100 taong digmaan? Ano nga ba ang 100 taong digmaan? Ito ay pag-aagawan sa trono ng France nang mamatay si Haring Charles IV ng France noong 1328. Nang walang lalaki na tagapagmana, lumitaw ang sigalot sa pagitan ng dalawang kandidato na sa trono, si Philip VI ng France at si Edward III ng England. Si Edward III ay may malakas na claim dahil sa kanyang inang Frances. Ngunit napili si Philip VI bilang hari na naging sanhi ng tensyon. Pangalawa naman ay ang teritorial na mga issue. Bago pa man ang digmaan, kontrolado ng England ang mga teritoryo sa France, tulad ng Duchy ng Aquitaine. Gayunpaman, nais ng mga hari ng France na bawiin ang mga teritoryong ito na nagdagdag sa alitan. So yung mga territorial daw po na issue class is kontrolado ng England noon. Ang mga teritoryo tulad ng France, tulad ng Duchy ng Aquitaine. So gayunpaman, nais ng mga hari ng France na bawiin ang mga teritoryong ito. So gusto nilang bawiin ang teritoryo na ito upang makamit nila yung bansang iyon at masakop nila. Pangatlo naman ay ang ekonomiya at pangangalakal. Sino ang maaaring magbasa, class? Aidan. Ang rehiyon ng Flanders na ngayon ay bahagi ng Belgium ay mahalaga sa ekonomiya ng parehong France at England. Ang mga manangangalakal ng lana mula sa England ay umaasa sa merkado ng Flanders. Ngunit gusto ng France na makontrol ito, na nagdudulot ng karagdagang tensyon. Ano nga ba ang... Okay, class. Bakit nga ba mahalaga ang ekonomiya noong isang daang taong digmaan? So yun, class. Yung mga mangangalakal ng lana mula sa England ay umaasa sa merkado ng Flanders. Pero gusto ng France na makontrol ito dahil sa power at para sa paglakas ng kanilang ekonomiya. Pangapat naman ay ang politikal.
na pakikipag-alyansa. Ang mga magkakaibang alyansa ng mga hari sa Europa ay nagdadagdag din ng komplikasyon. Ang England ay nagkaroon ng mga alyansa sa mga estado ng Holy Roman Empire at iba pang mga teritoryo sa Europe. Roman Empire at iba pang mga teritoryo sa Europe. Samantalang ang France ay nagsikap na palakasin ang sarili nitong mga alyansa. So class, nagpapalakas daw ang France upang palakasin ang kanilang alyansa. Okay class, ang England daw ay nagkaroon ng mga alyansa sa mga estado ng Holy Roman Empire at iba pang mga teritoryo sa Europe. So, nakipag-negotiate sila or nakipag-sanib pwersa sa mga ibang lugar upang mas lumakas pa ang kanilang politikal. Habang ang France naman ay nagsikap na palakasin ang sarili nitong alyansa. Panglima naman ay ang pride at honor ng monarkiya. Ang karangalan ng mga monarkiya ng parehong bansa ay isang malaking pwersa sa digmaan. Ang pagkatalo sa mga labanan ay magdadala ng kahihiyan sa hari at sa kanyang bansa. Kaya't marami sa mga labanan ay isang usapin ng pride at prestiyo. So guys, ang karangalan daw ng monarkiya ng parehong bansa, which is nag-aalitan, ay malaking pwersa sa digmaan. Okay class, ano nga ba ang pride at honor ng monarkiya? Maaari mo ba itong ipaliwanag, JC? Sir, ang naiintindihan ko sa pride at honor ng monarkiya is yung mga hari is meron silang malalaking pwersa sa digmaan, kaya parang nakakahiya sa kanila na matalo or malaman ng kalapit na bansa or ibang bansa na meron sa kanilang nagkokontrol o namumuno is matalo sila sa mga ibang bansa. Ganun. Magaling! Susunod naman ay, ang mga dahilan ng digmaang ito ay higit pa sa simpleng usaping pampolitika at ekonomiya. Ito rin ay tungkol sa karangalan, kapangyarihan, at ang pagnanasa ng mga hari na palawakin ang kanilang teritoryo. Susunod naman ay ang mga, dumako naman tayo sa mga naging hari ng mga bansa. Si Edward III, 1327 to 1377. Maaari nyo ba itong basahin? Aidan? Isa sa mga pangunahing nagpasimula ng digmaan, si Edward III, ay nag-claim sa trono ng France dahil sa kanyang inang si Isabella ng France. Siya ay naglunsad ng unang serye ng mga labanan laban sa France. Okay, class. Si Edward III daw ang pangunahing nagsimula ng digmaan. Siya ay anak ni Isabella ng France. Si Isabella kasi ng France is siya yung naging reyna ng hari sa France. Pangalawa naman, si Richard II, 1377 to 1329. Sino ang maaari magbasa, Rosalie? Anak ni Edward the Black Prince. Si Richard II ay bata pa noong magsimula siyang mamuno at bagaman hindi siya direktang kasangkot sa mga pangunahing labanan, ang digmaan ay patuloy sa ilalim ng kanyang paghahari. Sa panahon daw ni Richard ay patuloy pa rin ang nasimulang digmaan. Siya ay isang anak ng Black Prince o anak ni Haring Edward III. Siya ay bata pa lamang noong magsimula siyang mamuno at bagaman hindi siya direktang kasangkot sa mga pangunahing labanan. Ngunit, ang digmaan ay patuloy sa ilalim ng kanyang pamumuno. Okay class, ang mga hari na ito ang nagsisilbing mga pangunahing leader sa daan-taong digmaan. Bawat isa ay may mahalagang papel sa paghubog ng kasaysayan ng digmaan at ng kanilang mga bansa. Okay class, may naintindihan ba kayo sa ating talakayan ngayong araw? Opo! Kung gayon, magaling! Magbibigay ako sa inyo ng maikling aktibidad. Kayo ay kukuha ng isang papel at inyong ihahambing kung ano ang naging sanhi at bunga ng isang daang taong digmaan. Magbibigay lamang ako sa inyo ng 5 minuto upang ito'y sagutan. Handa na ba kayo? Opo! Maaari na kayo magsimula. Okay class, tapos na ba ang inyong aktibidad? Opo! Magaling. Maaari nyo nang ipunta sa harap ang inyong mga papel.
Kung gayon, ako ay nasisiyahan dahil kayo ay may natutunan sa ating talakayin ngayong araw. Ngayon naman ay magbibigay ako sa inyo ng maikling pagsusulit na inyong sasagutan sa isa't kalahating papel. Handa na ba kayo? Opo. Ang panuto nito ay suriin ang bawat pahayag. Isulat nyo ang titik ng sagot sa patlang na nakalagay bago ang numero. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang sagutan ito. Maaari na kayo magsimula. Okay, class. Tapos na ba kayo sa 3? Opo. Maaari ko na bang ilipat ang slide? Opo. Okay, class. Tapos na ba kayo? Opo. Maaari nyo nang ipasa ang inyong papel. Salamat. At bago ako umalis ngayong araw ay mag-iiwan lamang ako sa inyo ng inyong kasunduan. Maaari nyo bang basahin, class? Magbasa ng mga naging kasunduan ng mga naging leader ng bawat bansa upang mapanatili ang kapayapaan. Okay, class. Basahin nyo daw yung mga naging kasunduan ng mga naging leader ng bawat bansa upang mapanatili ang kapayapaan. Yun lamang, class. Ako ay mauuna na. Paalam!